Okay, magandang araw po at panibagong vlogs, panibagong update na naman ang gagawin natin ngayon. Eto, magre-react po tayo dito sa interview ni Attorney Claire Castro, itong Presidential Communications Officer o spokesperson ng Malacanang, itong si Attorney Claire Castro na pati sa interview ni ni Ted Filon ay dinay-deny talaga nila na fake news yung mga kumakalat sa police report. Okay? At nabanggit rin ni Attorney Claire Castro na ang handa na po ang administrasyon para hanapin itong mga nagpapakalat ng fake news raw dito sa police report na ito, kung ano man ang mga dinagdag na mga kwento patungkol dito sa involvement ni raw di umano ni First Lady dito sa pagkamatay ni Paulo Tantoco, no? Ay hindi raw hihinto ang mga otoridad para ubusin lahat ng mga nagpapakalat dito. Di ba? So magre-react po tayo ngayon sa kanyang mga statement dito, sa kanyang mga sagot sa mga tanong ni Ted Filon. Okay? So sige, let us hear, no? Let us listen to Attorney Claire Castro, okay? Pero bago ang lahat, guys, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan, okay? O, sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, so eto, without further ado pakinggan natin ang mga sagot ni Attorney Claire Castro sa mga tanong ni Ted Filon. Okay, Castro, pasok! Ang ating po namang Undersecretary at Palace Press Officer, si Attorney Claire Castro. Madam Secretary, magandang umaga po sa inyo, ma'am. Good morning, Sir Ted. Morning, Cha. Good morning, Attorney Beauty. At salamat po sa panahon, Attorney. We appreciate this time na inyo pong binibigay sa aming program. Okay, first things first. Ma'am, kumusta po kayo? Opo. Okay na okay. Okay. Very nice. Dito po ngayon, ma'am, sa biyahe po muna ni Presidente, meron na ho ba siyang contingent? Buo na ba yung kanyang entourage, kumbaga po, na makakasama sa kanya pong biyahe? It's July 22nd po, ma'am? Yes, may makakasama po siya. Pero di ko lang po alam kung may authority ako to give details on that. Mas maganda po siguro yung DFA po yung tanongin natin patungkol po sa biyahe. Opo. But definitely, ma'am, dito po kasama ang ating mga ang Trade Secretary, no? Itong mga punong abala dito po sa usapin ng tariff. Yes po. So tinanong patungkol sa DFA yung yung pagpunta ni Bongbong Marcos sa Amerika, no? Kasi usap-usapan na magkita sila ni Donald Trump. Pero nag-iingat si Attorney Claire Castro na sabihin ang mga impormasyon, no? Nagtatanong lang tayo, Attorney Claire Castro, ito ba ang nagpapatunay na kontrolado ka? Hindi, di ba? Kung i-analyze mo, nag-iingat siya sa mga impormasyon na ilabas niya sa media. So, hindi, nagtatanong lang ako kay Attorney Claire Castro Ikaw ba po ay parang kinokontrol ng First Lady o ni Bongbong Marcos sa mga sasabihin mo? Okay? Na baka, tatanong lang tayo kung, Castro,
ito lang yung mga sasagutin mong mga tanong ha. Ito lang yung mga isasabi mo sa publiko ha. O baka merong ganon. Okay? Kaya nagtatanong tayo, bakit sabi mo ngayon na I think I cannot I have the authority. Parang ganon yung ano niya ha, reasoning niya. Kasi po, no? Kung matatandaan nyo, sobrang nagtataka ako bakit wala siya kasi pumutok ang issue yung kay Paulo Tantoco, pumutok yung issue Sunday na may involvement di umano ang First Lady kasama entourage o kasama sa entourage si Paulo Tantoco. Sunday yun binalita ha. Pati News 5, kayo News 5, binalita nyo yan. So, excited ang media, ang taong bayan, mapakinggan itong si Attorney Claire Castro kung ano yung sagot niya dito, yung Monday. Pero only to find out, wala pala siya, absent siya yung Monday. Hindi siya nagpakita. So ang tanong natin ngayon, anong ginawa mo, Claire Castro, na absent ka nung Monday? Nagtataka lang tayo, baka nagtatanong, pinatawag ka ba ni Ma'am Shi o ni Bongbong Marcos na ito yung isasagot mo? Ganito dapat ang sasabihin mo? Hindi. Nakano lang ako ha. Sobra lang talaga akong nagtataka bakit hindi ka nagpakita noong Monday. Kasi bihira pumutok yung issue Sunday. By Monday, yun na sana. Sasagutin mo yun. Pero walang Claire Castro nagpakita. Di ba? Kaya sabi niya, I think I don't have the authority para may gano'n na siya ngayon ha. But ang tanong ay patungkol sa trip ni Bongbong Marcos papuntang Amerika, di ba? Yes po. Okay. Ma'am, ito lang po, no? Ito ho ay uunahin ko lamang kasi kahapon po naglabas na kayo ng statement tungkol po dito sa napakaingay sa social media na sinasabi nga pong pangyayari sa Los Angeles. I hope you don't mind para lang ho direktamente makatugon kayo doon sa official statement ng office ni Senador Amy Marcos. Ma'am ha? Babasahin ko lang po ito para po ang tugon po ninyo ay eksakto. Dito po sa kanyang statement na inilabas July 14, dito po sa mga sinasabing aligasyon, given the gravity of these allegations and the matter's undeniable public interest, I urge Malacanang to issue a comprehensive report on the circumstances of... Remember ha, ang hinihingi ni Senator Amy Marcos, comprehensive information o investigation o information sa taong bayan patungkol po dito. Hindi yung ginawa mo, Claire Castro, na dininay mo lang ng dininay without giving evidence sa mga pagde-deny mo. Yung kahapon. Okay? So, tama si Senator Amy. Nangangailangan po kami ng comprehensive information, reason, ebidensya. Di ba? Of Mr. Tantoco's death. Ito po yung pagkamatay ni Ginoong Paulo Tantoco at kami po humihingi ng pangunawa sa kanyang pamilya sa pagtalakay po sa isyong ito kasi nga po ito ngayon ay... nakiramay po tayo, kaming lahat, nakiramay tayo sa pamilyang Tantoco. Nagkaroon na po ng usapin dahil sa statement na ito ni Binibining Marcos, including any involvement, direct or indirect, of the First Lady or other Philippine government officials. I also call for declaration. Yan ang official statement sa office ni Senator Amy of the First Lady's whereabouts in the relevant time as may be reflected in official records such as the medical examiner's report to dispel further speculation. Ano po ang inyo pong official na pahayag po dito? Unang-una po, hindi po kami maggagawa ng pagpapaliwanag. Ba? Hindi raw sila maggagawa ng paliwanag. Bakit naman? Bakit hindi kayo gagawa ng paliwanag? Kailangan nga
Sige. Bakit ba? Dahil lamang sa utos ni Numan. Hindi. Alam mo, Atty. Claire Castro, ang nag-utos, kapatid ng presidente. At public interest yan. Gusto malaman ng taong bayan, Claire Castro. Hindi raw sila susunod. Yun ba ang ibig mong sabihin? Patapusin muna natin siya. Kahapon po, binigay na po namin ang statement para po maliwanagan ang taong bayan dahil nga sa kumakalat na fake news na ito. Pero to Claire Castro, kulang-kulang kasi yung binigay mong reason. Sabi mo fake news. Nagbigay ka nga ng date, 'di ba? Na ito yung activities, event na may at that time meron pong event si First Lady. Pero hindi po tukma yung oras ng event na yon sa pinangyarihan. Pwede man yun, kasi ini-explain yan. Tama yung explanation ni Banatbay, no? Sabi ni Banatbay, yung nangyaring event na pinost nyo during the press briefing sa Malacanang, hapon yun eh. Diba? Hapon. Yung nangyari kay Paulo Tantoco raw, di umano, gabi. So pwedeng nag-attend si F. Eliza sa event, tapos meron pa rin siyang alam sa nangyari nung pagkagurgur ni Paulo Tantoco. 'Di ba? Kasi gabi raw di umano. So dapat niyo yung sagutin para malinawagan ang tao. Ano ang nangyari after the event? Umuwi na ba si F. Eliza kaagad o may pinupuntahan pa siya? So, kailangan po ng detalye ang taong bayan para maisalba nyo ang sarili ninyo. Maisalba nyo ang First Lady. We need a comprehensive, ika nga sabi ni Senator Amy, comprehensive information, comprehensive evidence na lahat ng ito ay walang kinalaman ang First Lady, no? Information. We owe it to the people para po yung mga tao po, ang taong bayan po ay makita kung sino ba'y nagsisinungaling at sino yung gumagawa. Actually, Claire, ang taong bayan ngayon, dalawa lang ang kinu-question ng taong bayan. It's either ang Malacanang, kayo nagsisinungaling, o itong nagpalabas ng balita. Yung kinuha na mga dokumento, evidence ni Bobby Tiglao nung inilabas niya yung dokumento na nagpapatunay sa nangyari kay Paulo Tantoco. Dalawa lang yun, di ba? Ako, I cannot blame sa mga vloggers and itong si Bobby Tiglao kasi kumukuha lang po sila ng information galing sa source doon sa foreign media. Okay? So, kung sino man ang gusto nyong pagbibintangan sa pagkalat nito ng fake news na ito, kung fake news man, sabi nyo, i-blame nyo yung nagpapakalat doon sa foreign media o yung police report o yung Beverly Hills na kapulisan. 'Di ba? Patuloy. Gawa lang ng kwento. So wala po kami obligasyon na mag-report kay ninuman. Obligasyon po namin na ipaalam ang katotohanan sa taong bayan. Walang obligasyon na ipaalam. Meron pa rin, madam. Meron kayong obligasyon. Kasi bago naging administrasyong Marcos, taong bayan po ang naghalal na Marcos ang mamuno dito sa bansa natin. So merong karapatan po ang taong bayan na mag-demand to know what is the truth. Okay? Ikaw naman, Claire Castro, sometimes wala sa hulog yung mga sagot mo eh. Opo. At ano po ang katotohanan po, ma'am, dito po na binabanggit po ninyo?
Yung pong pinalabas kasi na police report, digitally altered po yun. Digitally altered. So meaning to say, inedit. Okay? Totoong may nag-exist na police report. Pero kung inaltered, meaning to say, meron pong nag-edit. Is that what you mean? So inedit yun. So, questionin natin yung Beverly Hills Police. 'Di ba? Dito. Dapat nating I hope one of these days magpalabas ng statement ang Beverly Hills Police na fake news 'yon. Para malinaw na ang lahat. Na binabanggit pati yung pangalan ni First Lady, yung party po na 'yon, digitally altered po. So, yung meron pong involvement ang First Lady, yun raw ang dinagdag. Is that what you mean? Okay? Galing yan sa kanya, ha? Opo. Digitally altered po ito. Meron ho ba kayong informasyon kung sino ang may gawa nito? Wala po kaming alam na informasyon. Wala pala silang alam. Yan actually, Atty. Claire Castro, yan ang hirap sa inyo. Tinatanong kayo ngayon because this is very, delicate po itong issue na ito. Now, example tinatanong kayo ngayon kasi sabi nyo fake news, di ba? Sabi nyo, meron pong nag-alter dito sa dokumentong ito. Dinagdagan ba o inedit ba? Di ko alam. Basta meron. Ngayon, kung tatanungin kayo kung sino ang may kagagawa nito, hindi kayo makapagsabi. Di ba? So, anong tawag dito? Di ko talaga gets, no? Di ko talaga gets. Sino kaya ang nag-alter dito? Okay? Also, why don't you ask Bobby Tiglao kung saan niya nakuha yung impormasyon na yun? Oo, totoo. Di ba? Kasi, baka kung saan-saan kinuha yun ni Bobby Tiglao. Kung sino mismo yung nag-alter, pero kung sino yung naglabas, ang presumption, siya yung nag-alter. Presumption. Naku po. O sino nga? Ganda naman sa batas natin, sa law. O sino may hawak na fake documents at siya ang nagpalabas ito, ang presumption, siya yung gumawa. Opo. Yan pong sinasabi niyo siya ang may gawa at ang presumption po siya pinanggalingan nito. Sino kayo yung siya? Yeah, siya yung may gawa. Siya. Kung tatanungin naman sila, sino yung siya? Di nila alam. Di sino. Ay, nako, Claire. Dito tayo, nagkakabulyaso eh. May sinasabi ho kayong mga taong responsable nga at kakasuhan daw po. Meron ho ba kayong informasyon kung sino-sino itong kakasuhan at ano po ang kasong kakaharapin? Dinawin ko lang po, Sir Ted, wala po akong sinabing kakasuhan. Tinanong lang po sa akin ay posible bang kasuhan. Okay. Ang sabi natin po kahapon ay pag-aaralan. Pero malamang ay napapanahon. Siguro naman, ikaw lang yung nagsasabing pag-aaralan eh. Dagdag mo lang yun siguro eh. Diba? Kasi ako, okay man ako. Sa totoo lang, okay ako sa suggestion ni Claire Castro. Kaya sa tingin ko opinion niya ito na pag-aaralan. Siguro walang ganun. Depende na yun kung tama o mali ako. Pero ang point ko dito, actually mas okay, Claire, na hanapin nyo kung sino ang nagpapakalat nitong balita na ito. Sino ang nagpalabas nitong police report na ito na sinabi nyo inalter o merong dinagdag? Hanapin nyo. Kasi matitrace yan sa internet, di ba? Ngayon, if matrace nyo, kasuhan nyo. Okay? Pagkatapos yung kasuhan, dyan natin malalaman
kung sino ang nagsisinungaling. It's either Malacanang, kayo, bilang PCO, o yung nagpalabas ng information na ito na sabi nyo inalter. Di ba? Mas magaling. Ako, sang-ayon ako dyan. Kasuhan nyo. So kung kakasuhan po, yan po ay depende po sa unang ginang at sa mga taong involved po at pag-aaralan. Depende na yan ni First Lady Liza Araneta Marcos. Di ba? Opo. So kumbaga po, para lang iklaro natin, Actually, no, sa totoo lang, yung balita, especially ang Bilyonaryo News, no? Ang sinabi lang nila, wala man silang sinabi na kasama si F. Eliza sa loob ng kwarto na gumagamit sila ng pulburon. Wala mang ganon na binalita. Ang binalita lang doon sa media at doon sa foreign media ay ganito po. Si Paulo Tantoco ay kasama sa entourage ng First Lady. Okay? Tapos nagpakita sila ng mga pictures. May mga nakitang video na magkasama silang kumain. May nakita ring mga video na nagkantahan, nagsayawan sila, nagparty sila bago nangyari ang insidente. Yun ang dapat nyong ipaliwanag, Claire Castro. Kung yung mga video na yun, totoo ba yun o hindi? Diba? At bakit nasabi ng foreign media na itong si Paulo Tantoco is part of the entourage of F.L. Liza Marcos? Patunayan nyo ngayon kung meron mang video, dokumento o kung ano man ang makapagpatunay na itong si Paulo Tantoco is not involved in any of this entourage. Patunayan nyo. Yun ang hinahanap ng taong bayan para malinaw sa lahat. Bakit nasabi nyo na Paulo Tantoco is not part of the entourage? Ipaliwanag nyo ng detalye ng buong buo. Hindi yung sasabi lang kayo na ay, fake news yun. O bakit fake news? Ano sabi? Basta fake news yun. Hindi po pwedeng ganyan. Diba? O dapat may detalyado kayong sasabihin para malinaw sa tao. yung statement po, kung meron mang kakasuhan, ang magkakaso dito ay ang unang ginang. Opo, saka yung mga taong nadamay po. Alam nyo, kung ito lang ang ano ko, kung magkakaso itong si unang ginang sa mga nagpakalat dito sa informasyon na ito, sa tingin ko parang nakakahiya eh. Nakakahiya sa administrasyon. Unang-una this is the first time na merong First Lady na merong ganitong mga pangyayari na may kinasuhan. Kasi po, yung sa panahon ng iba, no? Dati, yung mga politicians, public figure, they are always ready for criticism. Mas grabe pa nga noon eh. Sa panahon ni Duterte, sa panahon nina Pinoy, nina sino pa? Gloria Macapagal Arroyo, nila Jinggoy, yung si Erap Estrada. Mas grabe yung mga fake news noon. Mismo mga mainstream media ang mga fake news noon. Wala pa kasing vloggers at that time. Grabe, pero never silang nagkaso. Hindi nila kinasuhan ang mga media. Ewan ko ba ngayon, bakit sobrang onion skin ang mga government officials ngayon? So ito lang yung aking suggestion Parang hindi magandang tignan kung ang ginang, unang ginang, magkakaso ng sa ganitong mga issue. Parang ang tatawagin ng taong bayan, affected. Para kayong si Hontiveros ba, onion skin. Yan, totoo yan. Ako I would suggest the Malacanang, huwag niyong kasuhan. Instead na kakasuhan niyo, sagutin niyo ang issue, harapin niyo kung naniniwala kayong fake news ito lahat, di ba?
kung sa bagay, di natin alam, baka totoo. Kaya ganyan na lang, kakasuhan na lang, di ba? Ay, nako. Ako, I hope it's not true. Pero, hindi talaga kayo titigilan ng taong bayan na kalkalin ang katotohanan patungkol dito. Mga pribadong taong nadamay sa kagagawa nito mga obstructionist na. Opo. Ma'am, mawalang galang lang po, attorney ha. Dito ho sa pagkakataong ito, kasi nga kami po sa amin pong programa, yun din po ng paggalang sa pamilya ng mga nasasangkot dito. Meron ho bang naging ugnayan na ang tanggapan ng unang ginang sa pamilya po dito nung namatay? Actually, this is a good question ni Ted Filon. This is a good question actually. Para lang ho sa sitwasyon na ngayon po ay ito na naman po ay lumalaganap nga sa social media at pinag-uusapan. Sa aking pagkakaalam, meron po at yun nga po, ang unang ginang po, actually, para sa sarili niya, hindi lang po siya nag-worry for her. Dahil alam niya po yung katotohanan. Mas nag-aalala po siya sa pamilya na nagluluksa, yung naaapektuhan, mga pribadong tao na pero ang sa akin lang naman, kahit man lang nagpalabas ng official statement, kahit sulat lang, kahit sulat lang sana, kahit sa kanyang Facebook page ni First Lady Marcos, nagpalabas sana siya ng official statement dito, Claire. Yun lang ang sa akin ba. Kung talagang malinis ang konsensya ni First Lady Liza Araneta Marcos sa issue ni Paulo Tantoco, sana nagpalabas na lang sana siya ng official statement ng pakikiramay. Kahit hindi na video, kahit official statement lang sa Facebook page na ito po ang official statement ng First Lady sa pagkamatay ni Paulo Tantoco. Kami po ay bla 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 bla. Kasi po, yung asawa ni Paulo Tantoco is yes, sabi nga nila, secretary po ito ng First Lady. 'Di ba? So, kahit gano'n na lang kasi alam na ng taong bayan lahat itong pangyayari na ito 'Di ba? Kahit yun na lang. Pero wala Wala talaga. So hindi mo mabiblame ang taong bayan na magdududa talaga sa pangyayari. apektuhan dahil lamang sa gustong sirain ang unang ginang at ang Pangulo. Actually, Claire, hindi man ito sa usaping siraan. Binalita kasi ito. Ang sa amin lang, clarity man, di man yung paninira ito. Pati na ang administrasyon. So doon lang po siya nag-work. Opo, yun hubang ginang nito pong sinawing palad rito ay konektado pa po? Konektado ba daw ho hanggang ngayon sa palasyo at may posisyon sa tanggapan ng unang ginang? Yes po. Opo, at ngayon ho ba ay... Diba, mapapansin mo, yung sagot ni Auntie Claire Castro dito, matipid, di ba? Kasi nababasa ko matipid ang sagot niya kasi nag-iingat rin siya nag-iingat rin siya. Duda ako rito, pinagsabihan siya na maingat ka sa sasabihin mo dito delicate ito. Bumapasok na po o naka-leave pa rin po siya? Nagtatrabaho na po. Bawal po sa amin ng bakasyon masyado. Bawal na bakasyon. Pinariringgan si BP Sara. Nakakatawa ka naman, Claire. Nagpapatawa ka ba? Actually, Claire, hindi man bakasyon ang ginawa ni BP Sara, Claire. Tatay jo yun. Sana hindi mangyari sa tatay mo yun, Claire, ha? Hindi po allowed. Dapat trabaho. Bawal ang bakasyon-bakasyon. Okay, sige po. Sa biyahe po ngayon ni Presidente Marcos sa Amerika... Tandaan namin yan, ha? Tandaan namin yung sinabi mo na bawal ang bakasyon-bakasyon. I-stock ka ng taong bayan kung hindi ka ba magbabakasyon, ha? Kasama po muli ang unang ginang? Hindi po. Okay, opo, sige. So, tingnan natin yung sabi mo na bawal ang bakasyon, ha? Tingnan natin, Claire. Ma'am, dito po ngayon sa usapin po ng
pinakahuling ratings ng ating presidente SWS. Ano po, no? At ito po ay sa buwan ng June. Ano po muna po ang sabi ni presidente? Ito naman, hindi na ito kaugnay yan sa kay Paulo Tantoco, ha. Ito na po yung rating ni Bongbong Marcos, ha, sasagutin niya. Una-una po, syempre po natutuwa, pero ang sabi niya po sa amin ay kahit ano pa po ang numero ng mga survey, hindi po kasi siya maaapektuhan kung mababa, mataas. Siya po talaga ay tutok lamang po sa trabaho. So trabaho, ha. Trabaho yung ano. Tama naman si Claire. Tama si Claire. Nagtatrabaho si Bongbong Marcos, yung nagdudukduk ng martilyo, tumitingin sa mga nasunugan, di ba? Trabaho ba kaya ng presidente yan? Yung pumupunta doon sa mga mangingisda, sa fishery, di ba? 20 pesos per kilo na bigas. Nakakatawa nga parang hindi presidente. Kita po ng taong bayan yung kanyang ginagawa. Masaya po. Kasi yun naman po talaga yung gusto ng Pangulo. Makita po ng taong bayan kung ano po yung improvement. Alam mo, Claire, kahit anong build up mo sa Pangulong Marcos mo, kahit anong sabihin mo, Claire, kung anong build up mo, kahit ano pang sasabihin mong ano tawag doon? Mga bulaklaking salita patungkol sa presidente. Sirang-sira na po ang pangalan ni Bongbong Marcos dahil siya rin lang sumira sa kanyang sarili. Yung mga promises niyang hindi natupad. Siya rin lang nagsira dyan. Sa totoo lang. Sa kanilang buhay, kung ano po improvement ang maibibigay ng gobyerno para mas umangat po ang buhay ng bawat Pilipino. So, it will not matter po on the part of the President kung mataas, mababa sa survey. Pero salamat po kung napapansin po ng taong bayan ang kanyang mga ginagawa sa ngayon. Opo. Ito ho kasing ratings issue na ito, bago pa itong pinakahuling result ng trust and approval ratings po ng SWS, pinag-uusapan na agad-agad ng iba, yung performance ng dating kalihim ng PCO na si Ginoong J. Ruiz, no? Sa usapin nga ng ano ba magiging bunga nito, tataas ba ang ratings ng presidente na maaari daw maging basihan nga sa kanya pong pananatili sa pwesto. Ma'am, ito pong June ratings, tumaas. Kailan kaya napagdesisyonan po yung pag-aalis kay Ginoong J. Ruiz? Kung tumaas naman po ang ratings niya, bakit siya inalis? Hindi ko po masasagot yan kung ano po yung naging dahilan. Siguro po meron talagang trabaho na naaayon po kay Sec J. Ruiz. So hindi ko po masasagot categorically kung bakit po siya natanggal or pinalitan ng Sec Dave Gomez ngayon. Sa ngayon ho ba, ma'am, diyan po sa PCO, meron ho bang nangyayari o mangyayaring balasahan in the light din po of the news report na yun daw pong mga quote-unquote political appointees ay pinagbibitiw? Opo. Meron po. Kasama po tayo dyan. At maggagawa po tayo at magbibigay na po tayo ng courtesy resignation. Opo. Kasama po kayo sa sa obligado dito po sa order ni OIC Secretary Dave Gomez. Kailan po kayo maghahain, ma'am, ng inyo pong courtesy resignation, attorney? Ngayon po. Opo. Pwede ba pakihintay muna matapos ng aming interview? Sorry po, ma'am. Anyway, opo. Ma'am, ito hong ngayon na bago nga pong PCO acting secretary kasi wala pa naman siyang confirmation. Ito hong sinasabi kasi nung una parang performance, 'di ba? Ang magiging batayan daw po magkakaroon ng performance audit, no? Opo. Ngayon po bago na po ito, ano ba ang balita diyan sa palasyo? As in resign all na tapos bahala na itong bagong upo na ang mariretain? Opo, ganun po. So, para po mabigyan din siya ng leeway para makapamili po kung sino yung mga taong pwede niyang isama. Yan ang hilig kasi ng amo mo
pare-resignin lahat ng mga USEC, yun pala, pabalikin naman lahat. At syempre po, mas maganda po talaga kung kilala niya yung tao na makakapagsilbi po para sa taong bayan. Alam ko naman bakit ginagawa yan ni Bongbong Marcos eh. Hindi siya makapagprangka sa taong gusto niyang tanggalin. Jesus. Yan ang hirap kay Bongbong Marcos, kaya tinatawag siyang weak leader. Diyan pa lamang, takot siya. Takot si Bongbong Marcos para magprangka siya sa isang sekretary o tanggal ka na kasi hindi ka masyadong nagtatrabaho ng maayos. Diba? Prangkahan nyo. Kesa ipadaan nyo pa. Resignation pa kayong lahat. Yun rin naman pala eh. Kung mananatili kayo dahil okay ang Pangulo sa inyo, ang ending, mas nakakahiya pa yun. Yung mga nanatiling, yung tinanggap yung resignation, yun ang nakakahiya. Ang hilig kasi ni Bongbong Marcos yung mga drama effect eh. Pa-drama pa kasi, ang daming drama. Puntahan mo yung sekretary o tawagan mo lang, one call away, hanggang Martes ka na lang o hanggang Friday ka na lang, tapos na yung pagiging sekretary mo. Ganon. Okay, sige po. Meron na pong tanong muna si Chacha bago po magpatuloy po ang inyong abang lingkod. Yes. Hindi po mga alam, baka ikaw tanggalin ka rin eh. Po. Yusek, attorney, good morning po. Madalas kong marinig sa inyo yung salitang obstructionist, propagandist. Huwag tayong maging specific dito lang sa recent issue na kinasangkutan po ni First Lady, but kita naman po natin ngayon yung paglaganap ng fake news. Malala po talaga. May specific na po ba na utos ang Pangulong Marcos Jr. kung paano po lalabanan ng kanya pong administrasyon? Ito pong laganap na misinformation and fake news na meron po tayo ngayon. So kung yung administrasyon ay hahabulin nila ang nagpapakalat ng fake news, hindi habulin nyo na si Anticler rin. Unahin mo na ito si Claire Castro. Ito yung nagpapakalat rin ng fake news. Yung sinabi niyang si Duterte raw ay sinabing gawin niyang 7 pesos per kilo yung bigas. Fake news yun, di ba? Napatunayan yung fake news yun. Yung sinabi niya, di ba? Unahin ka na, Claire. Unahin ka ng habulin ng administrasyon. Sa ating pagkakaalam, inuutusan po talaga sa Secretary Henry ng DICT para po tumatugunan, especially po ang talagang naglalabasan po talaga sa social media eh. Sa mainstream naman, wala tayong problema eh. So, walang problema sa mainstream, pero yung News 5 sila yung nagpalabas doon sa Paulo Tantoco. Nakita ko yun ha. Walang problema sa mainstream. Galit lang talaga kayo sa mga nagpo-post sa social media. Kasi, alam naman natin yung mainstream media. Nakita po ba yung isang post, yung CEO ng si Kalad Karen nandun. At yung CEO raw, GMA. So, alam ko po, meron pong direktiba ang Pangulo kay Secretary Henry. Ano pong CICC? Yes po. Kung alam niyo po, attorney. Actually, nakita ko lang yun yung post na yun na may picture kasama si First Lady Liza Arleta Marcos. Post yun, I think Twitter ba yun ni Kalad Karen? Tapos nandoon yung ayoko nang Baka pwede niyo sa aming ma-share. Ano mismo ang direktiba ng Pangulong Marcos? Ang alam ko po, inaaral nila yung talaga pong mga gumagawa lamang ng fake news. Inaaral po nila kung anong mga channel to, kung anong mga platforms to, at kung sino yung mga involved dito para po kung kailangan ma-take down kasi po hindi po maganda para sa progreso ng bansa natin. Kung puro fake news ang pinapakalat nila. Kasi at nakaka-affect na rin po ito sa taong bayan kung paano ba sila magdidesisyon ng tama dahil kung nakikita nila hindi. Alam na ng taong bayan, Claire. Alam na ng taong bayan na mas magaling si Duterte kaysa ni Bongbong Marcos. Alam na, Claire. Di na kailangan, Claire. Di na to kailangan. Alam na ng taong bayan na
okay yung kay Duterte. Pagdating doon dito kay Bongbong Marcos, balik na naman tayo eh. Grabe. So talagang makikita po natin, bago bumaba sa pwesto ang Pangulo, hindi titigilan, tatantanan. Ito po nagpapalaganap ng mga fake news. Tututukan po nila Yes, ito? Opo, tututukan po. So sa paanong paraan, kakasuhan po yung mga alam ninyo na talagang nagpapalaganap nito? Di ba? Tinatanong siya ng detalyado. Tinatanong siya ngayon ng detail by detail na mga question ni DJ Chacha at ni Ted Filon. Tingnan nyo ang sagot niya. Tingnan nyo ang sagot niya. Hindi po ako particular kung paano Hindi Hindi siya particular eh. Paano ba yan, Claire? Bakit ka naging PCO, Claire? Di ba? Wala talaga kaming makuha sa inyo. Kung sasabihin mo, talagang, sabi niya, hahabulin. Paano? Wala naman siyang maisagot. Kagaya rin yung sinabi mo na, drug-free na ang ilan na mga barangay sa Pilipinas. Anong mga palangalan ng barangay? Walang nabigay. gagawin, pero malamang po makikipagtulungan din po sila sa ibang law enforcement agencies natin. Sige, babantayan po namin yung gagawin ng CICC diyan po sa paglaban ng Administrasyong Marcos dito sa... So, yan na po hahabulin raw nila yung mga nagpapakalat ng fake news. Pero hindi pa niya alam kung paano. Okay, so yun po ang official interview ni Claire Castro, no, ng News 5 nitong programa ni Ted Filon. Okay? So, kung ano yung narinig nyo sa press briefing doon sa Malacanang, yun rin ang sinabi niya dito. Wala pa rin siyang detalyeng ebidensya na makapagsabi na fake news. Kasi una na niyang sinabi sa Malacanang na fake news itong mga bla bla bla. Ang aming hinihintay, ebidensya na makapagpatunay na yung sinabi mo ay totoo. Yun lang. Okay? So, kayo mga audience ko dito sa Donmar TV, libre po kayong mag-comment, mag-react sa mga pinag-usapan natin at usap-usap tayo sa comment section. Okay? Don't forget na i-like at saka i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan na mapakinggan rin nila ang mga nangyayari ngayon. Okay? So guys, libre lang mag-subscribe. Walang bayad ang mag-subscribe, guys. Subscribe na po kayo sa Donmar TV para updated kayo lagi. Okay? So guys, see you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. And God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. And God save the Philippines. Bye-bye.